Hi everyone! Dahil wala tayong telesering na papanood tuwing weekend, naisip kong mag-storytelling muna para sa inyo. At para masigurong quality entertainment pa rin ang may share ko, isang napakagandang work of fiction ang babasahin ko. At ito ang makapanindig balahibong nobela ni Mr. R.J. Nuevas na pinamagatang Lazaro. Unang kabanata, Lazaro, ang lalaki sa bintana. Ipinamana sa akin yung ni Lola nung bata pa ako. Nakangiting sabi ni Jake habang minamaneho ang CRV. Papunta sila noon sa Mahayhay para i-check ang bahay na ipinagmamalaki ng boyfriend niya. Ang bahay daw na titirahan nila pagkatapos nilang ikasal sa susunod na taon. Bakit nga ba sa'yo pinamana? Tanong niya habang tinitingnan ang dinadaan ng mga puno ng nyog. Simple lang ang sagot dyan. I'm the most handsome among her apos. Nakatahong pagmamayabang ni Jake sabay kindat sa kanya. Kinurot niya ng maliliit ang boyfriend niya. Ikaw lang ang apo niyang lalaki. Tumawa lang ng tumawa si Jake. Yun ang gusto niya rito. Mayabang pero di nakakainis. In fact, aliw naman. And truth be told, cute nga ang boyfriend niya. Pinaghalong Alden Richards at Will Smith. Kaya pag magkasama sila, feeling niya pinaghalong Maine Mendoza at Jada Pinkett Smith din ang looks niya. Feeling lang naman daw niya, sabi niya sa sarili. Finally, we're here, sabi ni Jake habang papasok ang CRV sa bakuran ng ancestral house. Napangiti si Jake pagbaba ng sasakyan. Sariwang hangin kasi ang agad sumalubong sa kanila. This is what I love about this place. Fresh air na wala sa Manila. Napangiti siya. She couldn't help but agree. Sa Maynila para ka malamigan, kailangan mong mag-aircon. Dito, parang buong bayan ang binabalot ng malamig na hangin. Maraming puno sa buong paligid ng malawak na bakuran. At may isang section din na maraming halaman na namumulaklak. Natawang itinuro ni Jake ang isang puno sa gilid ng bakuran. Diyan ako madalas umakyat nung bata ako eh. Tapos sa itaas ako kumakain ng santol. Medyo malayo pa ang nilakad nila mula sa pinagparkan nila ng kotse. Maya-maya pa, hihinto sila sa tapat ng isang 2-story ancestral Spanish house. Luma na, pero halatang naalagaan. What do you think of your future house? Nakangiting tanong ni Jake sa kanya. Hindi agad siya nakasagot. Natutok kasi ang tingin niya sa isang bintana sa second floor. Sino yun? Sinundan ni Jake ang tingin niya. Alin? Haharapin niya si Jake at sasabihan. Halos pabulong. May lalaking nakatingin sa atin sa bintana, sa taas. Napakunot na si Jake. Where? Inisa-isang tignan ni Jake ang mga bintana sa second floor. Wala akong nakikita. At pagtingin niya, wala ng taong nakasilip sa bintana. Di tulad ng una niyang nakita. Pinaglalaroan lang ba siya ng mga mata niya? Ng imagination niya? Nakangiting inakbayan na lang siya ni Jake. Let's go in and ask Manang Lydia. She's our caretaker. Baka may bisita siyang kamag-anak. Or baka si Manang Lydia mismo ang nakita mo. Natatawa pang pahabol nito. Pero nang kaharap na nila si Manang Lydia, alam niyang hindi ito ang nakita niya sa bintana. Ibang-iba ang itsura ni Manang Lydia sa mga nai-imagine niyang stereotype na katiwala sa mga lumang bahay. Masyadong makabago ang ayos ni Manang Lydia. Sa pananamit, sa pag-aayos ng buhok, pati sa mga burloloy sa katawan. Kabaliktaran siya ng mga nakikitang antiko sa paligid, pati ng lalaking nakita niya kanina. Oo, puno ng antigo ang loob ng bahay, mula sa mga muebles hanggang sa mga dekorasyon sa dingding. Pati ang sahig ay solid na pinakintab ng pag-aalaga ni Manang Lydia. Nasa edad 64,
maliksi pa rin kumilos. Laging may ngiti sa labi. Mahigpit na yakap ang isinalubong nito kay Jake at pinupog pa ng halik sa mukha. Ganito ang ginagawa ko sa kanya nung bata pa siya. Pagmamalaki ni Manang Lydia. Kaya yun din ang gagawin ko sa iyo kahit ngayon lang kita nakilala. At niyakap nga siya ng masayahing caretaker. Sabay paligo sa kanya ng mga halik. Agad-agad, niyakap ng puso niya ang mabait na Ale. Manang, nagluto ka ba ng sinigang na palaka? Singit ni Jake. Oo naman. Alam kong paborito mo yon, kaya naghanda ako. Nagpahuli talaga ako kanina ng mga palaka. Natatawang sagot ni Manang Lydia. Palaka? Palaka talaga? Kinakabahan niyang tanong. Yes, Han. Palakang bukid. Natatawa ring sagot ni Jake. Masarap yun. Lasang manok. Pangiingganyo niya. Noong una, nag-aalangan siya pero nang matikman na niya ang palaka, masarap nga. Lasa ngang manok. At ang sarap ng pagkakaasim, nasabi ni Manang Lydia ay totoong sampalok ang ginamit. Sampalok na pinipitas lang sa loob ng bakuran. Sa totoo lang, naparami siya ng kain. Magpahinga muna kayo, sabi ni Manang Lydia pagkatapos nilang kumain. Ipinakita agad nito ang magiging kwarto nila. Hindi kayo pwedeng magsama sa isang kwarto ha. Wala akong pakialam kung ano ang uso ngayon sa mga magnobyo. Pero hanggat ako ang namamahala sa bahay na ito, hindi kayo pwedeng magtabi hanggat hindi kayo nakakasal. Okay lang naman talaga sa kanya yon kahit 3 taon na niyang boyfriend si Jake. Wala pang nangyayari sa kanya. Sinabi niya kay Jake na gusto niyang ikasal ng virgin pa siya. Na okay lang din kay Jake, kaya nga lalo niya itong minahal. Unang inihatid ni Manang Lydia si Jake sa kwarto nito. Ito na raw ang kwartong gamit-gamit ni Jake mula nung batang pasit pa lang. Hanggang ngayon daw, nai-imagine pa rin ni Manang Lydia ang itsura ni Jake sa kama sa umaga pagkagising. Habang nag-iisip kung anong mga kapilyuhan ang gagawin sa buong maghapon. Grabe si Manang. Sa dami ng kaswitan na ginawa ko sa kanya, yung mga kalokohan ko talaga ang mas naaalala. Tawanan ng 3. Maya-maya ay siya naman ang dinala ng katiwala sa kwarto, sa may dulo ng hallway. Maganda ang kwarto niya. May 4 poster bed pa. Yung tipong may puting kulambo at may sariling comfort room din ang kwarto. Ito ang kwarto ng Senyora Luisa noon, paliwanag ni Manang Lydia. Lola ni Jake? Tumango si Manang Lydia. Ito ang picture niya, kasama ang asawa niya at mga anak. Itinuro ng Ali ang isang family portrait na nakasabit sa dingding sa ulunan ng kama. Yan, si Senyora Luisa. Yan naman ang asawa niyang si Don Paco. Ito ang mga anak nila. Ang panganay si Fernando. Ang pangalawa ay si Luisa, ang mama ni Jake. Ang sumunod naman sa kanya ay si Enrico, na sinundan ni Elisa. At doon biglang kuminto si Manang Lydia. Para bang may kung anong pumigil basta sa pagsasalita nito. Pati ang ngiti sa pagkukwento ay parang biglang nawala. Dahil nahalata niyang may karugtong pa dapat ang kwento ni Manang Lydia, siya na ang nag-initiate magtanong. Si Tita Elisa ho ba ang bunsong anak ni Lola Luisa? Or may kasunod pa? Humugot si Manang Lydia ng malalim na hininga at saka nag-aalangang nagpatuloy. Eto siya, ang bunso nila. Pero hindi na naituloy ni Manang Lydia ang pagpapakilala sa huling miyembro ng pamilya ni Jake sa larawan. Nakita kasi ng katiwala na biglang nanlaki ang mga mata niya at sobrang namutla ang buong mukha niya. Oh my God!
bulong niya. Bakit, Ining? Nagtatakang tanong ni Manang Lydia. Yan ang lalaking nakita ko sa bintana kanina sa labas. Nanginginig ang kamay na itunuro niya ang lalaki sa larawan. Pagkakita sa reaksyon at sa itinuro niya, nanginginig ang boses ni Manang Lydia na nagsalita. Nakita mo siya? At sobrang hininaan pa niya ang pagsasalita. Nakita mo si Senyorito? Halos hindi na marinig ang pabulong nito sa isang pangalang sinambit. Si Senyorito Lazaro? Itutuloy. Sino si Lazaro? Bakit takot na takot si Manang Lydia sa kanya? Ano ang misteryong bumabalot sa lalaking nakasilip sa bintana? Abangan natin ang karugtong ng kwentong ito na sigurado kong ikakabigla ninyo at bawat chapter ay sadyang aabangan ninyo. So, yun lang. Hanggang sa susunod. Bye!